Tinalakay natin sa huling aralin ang tungkol sa pagkukusa ng makataong kilos. Ngayon naman sa aralin 6 ay pag-uusapan natin yung mga salik na nakakaapekto para sa makataong kilos. Kasi ang isang pwede nating tanong ay, nagkukusa naman ako pero minsan nahihirapan pa rin akong gawin ng tama. At naririnig natin yung isang famous line din na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ito ay dahil may mas malalim pa tayong dapat pag-aralan. At ito ay ang mga salik na nakakaapekto sa atin para gawin ang tama. Kaya nga sa module na ito o sa aralin na ito ay sisikapin nating masagot ang makabuluhang tanong na paano nga ba mapapangasiwaan ng mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang pasya? Ang unang salik ay ang salik ng kamangmangan. Merong isang talata sa Biblia na nagsasaad ng ganito, "Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan." Pangungusap na may katotohanan kasi marami sa atin ang nasisira ang ating buhay dahil sa kawalan ng kaalaman. People perish because of lack of vision or lack of knowledge actually. So, nasisira yung buhay natin dahil hindi natin napag-aaralan ng maigi kung ano yung nangyayari sa atin at kung ano yung mga consequences ng ating ginagawa. Kaya nga, napakahalaga na mapagtagumpayan natin yung mga vincible ignorance. Kumbaga yung mga kamangmangan na pwede namang madaig. Ano, kasi meron mga kamangmangan na hindi madadaig, lalo na kung ikaw ay nasa kalalagayan ng kulang ng kaisipan o kaya may karamdaman ng iyong isip o kaya ikaw ay mentally retarded at wala pa sa tamang gulang. So, hindi naman natin, kagaya ng tinalakay natin sa unang aralin, hindi natin pananagutin ang mga tao na wala sa tamang katinuan. Pero ang pag-uusapan natin na mas malalim ngayon ay paano natin daraigin yung ating kamangmangan. Importante na lagi tayong nag-aaral at napakalaki ng role ng edukasyon kung paano natin mapapag-iba yung ating buhay at sa gayon, mas alam natin ano yung pipiliin nating tama. Ang pangalawa ay ang masidhing damdamin. Alam natin na ang emosyon ay mental na reaksyon sa mga impormasyon na nakalat ng ating isip tapos isinasakilos loob natin. Ang emosyon ay maganda kung magagamit natin sa positibong paraan. Ang sobrang emosyon sa positibong paraan o tinatawag nating passion ay makakatulong sa atin. Halimbawa, si Lea Salonga ay may passion sa pag-awit kaya naging mahusay siya sa larangan iyon. Ganon din si Manny Pacquiao, may passion sa boxing kaya naging mahusay din siya sa larangan na iyon. Ngayon, nagiging negative ang emotion kapag siya naman ay papunta sa obsession o kahalingan. Halimbawa, nahaling ka sa isang tao na ang isip mo nasa kanya na, ang lakas mo nasa kanya na, at minsan gagawa ka ng lahat ng paraan, even if gagamit ka ng dahas o maling kilos, makuha mo lang ang isang tao, ang isang bagay na iyong ginugusto. Doon, nagkakaroon ng problema kapag yung ginugusto natin o yung ating obsession ay umaapekto na sa paggawa natin ng tama at ng mali. May tatlong pangunahing bagay na karaniwan umaakit sa ating masidhing damdamin. At ito ay yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yung lust of the eyes, tumutukoy siya sa mga pagnanais na nakikita ng ating mga mata, karaniwan mga material na bagay. Yung lust of the flesh naman ay yung may kinalaman sa pangangailangan ng ating laman. Halimbawa ay sex, pagkain, pahinga, any physiological needs o physical needs na meron tayo. Ang pangatlo naman is the pride of life o yung kayabangan. Kung iisipin natin, mga valid needs naman itong mga ito, pero sila ay nagiging sobra, pag sila ay nagiging sobra, doon tayo nakakagawa ng maling kilos. Halimbawa, yung sobrang pagnanais sa material na bagay, nakakalimutan natin yung relationships natin, sobrang pagkamit sa pita ng laman na nagkakasalan na tayo, at sobrang kayabangan din yung need natin na i-accept tayo ng iba, at mas nag-glorify natin ang ating sarili kaysa sa Diyos na lumikha sa atin, itong mga tatlong bagay na to that we need to watch out as well. At sa mas detalye pa, ay pag-usapan natin sa masidhing damdamin, yung tinatawag nating seven deadly sins. Pamilyar kayo sa isang palabas, ang SpongeBob, at yung mga character dito na nagre-represent dun sa seven deadly sins. At itong seven deadly sins na to ay, o tinatawag nating 7 nakamamatay na kasalanan, pero sa totoo naman lahat ng kasalanan ay may potensyal na makamatay dahil nang ito ay paglabag sa relasyon natin sa Diyos. Una ay ang inggit o envy. So, para lang ma-differentiate natin yung hili sa inggit, ang hili karaniwan makakatulong sa atin kapag nahihili tayo sa isang tao para mapaunlad din ang ating sarili. Kung nahihili tayo sa kanyang achievement,
gagawa din tayo ng paraan para ma-achieve din natin yung achievements ng iba. So, ginagawa natin siyang inspirasyon. So, okay lang mahili. Nagiging problema ang hili kapag siya'y naging inggit. Kailan siya nagiging inggit? Kapag ninanais natin na ang isang tao ay mapasama para tayo ang mataas. Halimbawa, matalino tayo at ninanais natin ang pagbagsak ng kinakatuwa natin ang pagbagsak ng isang tao para tayo naman ang mataas at masabing matalino, doon tayo din nagkakaproblema. Ano? Ito ay nakaugat sa pagnanais natin na makataas sa iba at nasasadlak lang ito sa kabiguan dahil lagi-lagi makakahanap tayo ng tao na mas maganda sa atin, mas magaling sa atin, mas matalino sa atin, at mas mayaman sa atin. And it will make us more and more unhappy kapag kinukumpara natin ang ating sarili. Ang pangalawa ay galit or wrath. Ang galit, per se, hindi masama. Pero kung nagkakasala tayo dahil sa galit, pag nanais nating makontrol ang ibang tao, doon nasisira ang ating mga relasyon dahil hindi nakakamit minsan ng ibang tao sa sarili nating standards, nagiging muhi, at yun ang umaalipin na sa atin. So humahantong sa pagkapuot na maaaring maging cause din ng karahasan at pananakit o pagsira sa relasyon na maaari din naman nating pagsisihan. Pangatlo ay ang kayabangan o ang pagyayabang ng mga bagay na nakamit natin at ang mga bagay na meron tayo. Yun din yung desire kasi natin minsan bilang tao na makaungos o mas maging mataas sa iba. At kaiingat din tayo dahil ito ay magsasadlak din sa atin sa baluktot na pamumuhay na maaaring magbigay ng pagpapahalaga sa sarili our more than sa mga bagay na mas mahalaga, which is our relationship as well. So, ang natataas dito yung sarili. Pang-apat, kasakiman o greed. Nakaugat ito naman din sa labis na paghahangad sa kayamanan o kapangyarihan. Yung gusto natin na makamit ang mga material na bagay, kagaya ng binanggit ko kanina, minsan nawawalan na tayo ng panahon at pagpapahalaga sa tao kasi we are just after money and power, which is hindi rin tama dahil hindi naman ito ang dahilan ng ating pamumuhay. Panglima ay katamaran. Of course, tinatamad tayo every now and then. Pero, ibang usapan kapag araw-araw tinatamad ka na hindi ka na nagiging productive. Sa English ay slot. At ito'y nag-uugat sa kawalan ng motibo sa buhay o inspirasyon. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang gusto mong tunguhin, hindi ka talaga magtatrabaho at hindi ka magsisipag. Ang problema dito sa katamaran, hindi lang ikaw ang aani niyan, pati ang iyong susunod na saling lahi. Kung paano ang iyong pagsisipag din naman, hindi rin naman ikaw ang aani. Aanihin din na yung anak o kaya ng mga susunod sa iyo. Ika-anim ay kasibahan sa pagkain o gluttony kapag ito ay hindi masamang kumain, syempre. Pero kapag ito na lang lagi ang laman ng iyong isipan, maaaring masadla ka din sa kasakitan o kaya isang maling pamumuhay. Ano? So, importante rin na hindi ito lagi ang laman ng ating isipan. Kapareho din ng pangpito o ang kahalayan. Ano? At ito ay ang pagnanais naman ng matindi sa sexual na bagay. Sex is beautiful if it is consummated or it is used as a gift sa marriage. Kaya lang nagkakaproblema kapagka ang utak natin at ang ating pamumuhay ay napupuno ng tungkol sa sex nang hindi naman nararapat sa isang tao kasi magli-lead ito sa maaaring immoralidad o maling pakikipagrelasyon o kaya ay nagko-cause din ng sobrang desire for sex na nakakapang-rape na. So, yun ang dapat natin ding iwasan kasi isa ito sa magli-lead sa atin sa maling pag-iisip at maling pamumuhay. Ang sunod naman ay ang takot. Ang takot ay mahalagang emosyon din kasi minsan yung takot ay tutulong sa atin para maiwasan yung mga danger sa buhay natin. Pero sa sobrang takot natin sa authority o kaya takot natin sa isang bagay, ay maaari rin naman ito na mag-cause na tayo ay magkasala. Halimbawa ay magsinungaling o kaya gumawa ng isang bagay dahil lang iniutos sa atin at natakot tayo dun sa nag-uutos sa atin. Ang karahasan naman, ito yung salik na bahagi din ng takot, subalit may panlabas na ekspresyon ng pananakit. Ano, kung may nananakit sa atin at nagagawa natin maglihim o kaya gawin ng isang maling bagay dahil may banta palagi sa atin sa pamamagitan, halimbawa, bubugbugin ka o sasaktan ka o papatayin ka, napakahalaga na makagawa ka ng paraan na umalis sa sitwasyong iyon dahil hindi dapat ang takot ang umalipin sa atin. At ang huli ay ang gawi
o kultura o habit o kinasanayan. Siyempre, kung hindi naman 'to nangyayari overnight, kung ito ay palagi mong ginagawa ang isang bagay, minsan hindi ka nakakapag-isip, habit mo na pala siya o kaya way of life na o nagiging kultura na. Hindi natin puwedeng piliin ang pamilya na ating sinilangan, maging ang lipunan o tinitirhan natin karaniwan at kung hindi tayo maingat, maa-absorb natin yung mga maling gawi dahil lang siya ay tinanggap na ng lipunan o dahil ito yung kinalakhan mo. Kaya napakaimportante na ma-analyze natin dahil meron tayong power to choose kung gagawin natin o hahayaan natin maging pattern of thinking o pattern of living kung ano yung kinagisna natin. So we have to break that pattern by choosing what is right, analyzing first kung ito ba'y maling gawi, halimbawa ay kinalakhan mo na laging nagsasalita ng masama sa inyong bahay, nagmumurahan o malimit ay conflict, kailangan isipin mo rin, ito rin ba ang klase ng buhay na gusto kong ipagpatuloy o maging buhay ng magiging anak ko? So, kailangan isipin mo rin yung bagay na yon para makahulagpos ka at makapili ng tama. Ang pagkatuto sa mga kahihinat na ng ating kilos ay napakahalaga kasi lagi kong sinasabi na mabuting bagay ang matuto tayo sa sarili nating karanasan. Pero higit na mabuti kapag natututo na tayo sa naging karanasan ng iba. Halimbawa, ina-analyze natin yung consequences ng nangyari o naging pasya ng isang tao para hindi na natin ma-experience pa yung pain o yung suffering o yung consequences. So, importante na pinag-aaralan din natin ang buhay ng iba at natututo tayo mula sa kanila. Matatandaan na ang layunin ng ating isip palagi is katotohanan, yung seeking wisdom on how to live. Ang bertud ng karunungan sa katotohanan o yung tinatawag nating veritas sa Latin o aletheia naman sa Griego, tumutulong talaga sa atin para laging i-consider na mamuhay ayon sa katotohanan kasi nga ito yung magpapalaya sa atin. Tatandaan natin na may mga problema na bunga ng pagpapabaya at may mga problema naman nakadisenyo talaga to build our character. Mahalaga na ma-analyze natin kung ang nararanasan ba nating problema ay talagang nakadisenyo para i-build yung character natin or nagkakaproblema tayo dahil sa sarili nating lamang kapabayaan. Laging dapat natin tandaan na ang ating mga pasya at kilos ay may kaakibat na pananagutan. Kaya nga, napakahalaga na aware tayo o mayroong labis na kaalaman sa mga salik na ito. Kasi pag naalalaman natin yung motibo, layunin, kahinaan natin at ang mga salik na to, nagiging matalino tayo paano natin titimbangin. Lahat ng tao ay may kahinaan. Lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan. Subalit importante na lagi tayong humihingi ng karunungan mula sa Diyos kung paano tayo makakapamuhay, makakapili at makakapag-isip ng tama. Sa gayon, mapapangasiwaan natin ng ayos ang mga salik na ito at napakahalaga na lagi nating pag-aralan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Yun lamang ang magiging susi para sa atin upang mas magawa natin ng tama at makapamuhay tayo ng kasiyasiya at may kapayapaan. Kaya nga, wag nating kakalimutan na iisa pa rin ang layunin sa edukasyon sa pagpapakatao at ito ay maging mag-aaral na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. And Samans.